Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang inaugurasyon ng Mtierra Solar Project sa Puting Tubig, Gapan City, Nueva Ecija kahapon, July 14. Ang Phase 1 ng nasabing proyekto ay kasalukuyan ng nakapagbibigay ng 750 megawatts ng kuryente sa Luzon Grid at Clean Energy sa nasa higit 700,000 pamilya. Sinabi ng Meralco Power Generation Corporation na siyang nagmamay-ari ng Mtierra Solar Company na ang pagpapagana ng proyekto ay inaasahang makatutulong na maibsan ang pagtaas ng presyo ng kuryente sa gitna ng patuloy ng pandaigdigang krisis sa langis. Sa talumpati ng Pangulo, binigyan din nito ang kahalagahan ng pagkakaroon ng Pilipinas ng sariling renewable energy. This achievement comes at a time when the need to boost our energy sector has never been more apparent or more urgent. For years, our economy has relied heavily on conventional sources of power. Last year alone, coal accounted for 57% of the total power generation mix in our country, while renewable contributed only about 25%. Such an energy mix leaves us more vulnerable to fluctuations in global fuel prices and developments in the international market, as we have experienced in the last few months, and it underscores the importance of diversifying our energy sources. Ngayong buwan, inaasahan ng MGen na aabot sa 1,350 megawatts ng kuryente ang kayang i-produce ng proyekto at 825 megawatts na energy storage. Ang mga pasilidad na solar ay karaniwan lamang nakalilikha ng kuryente sa loob ng 5 hanggang 6 na oras sa isang araw. Pero dahil sa battery energy storage system o BESS component, kaya netong maghatid ng power supply ng hanggang 13 oras. Ayon sa Pangulo, ang Mtierra Solar Project ay may 91% completion na, samantalang ang Phase 2 ay inaasahang matatapos sa susunod na taon. Sa oras na matapos ang proyekto, inaasahang makapagsusupply ito ng 3,500 megawatts ng kuryente sa Luzon Grid at Clean Energy sa nasa 2.4 milyong residential houses. Bukod sa supply ng kuryente, malaking tulong rin ang proyekto kung saan nakalilikha ito ng mahigit sa 10,000 trabaho. Inaasahan ding makakabawas ito ng nasa 4.3 milyong toneladang carbon emission kada taon at magpapatatag ng supply ng kuryente sa Luzon. Danny Munar, humahataw sa balita ngayon.